Magandang umaga po mga kabrothers. Nandito po tayo ngayon sa bahay, sambahan. Anniversary po namin ngayon sa kapatiran na born again. Yan po yung anak ko, saka si Mrs. Di pa ako na po umpisa ngayon ko lang umpisa. Yan po, handang-handa na po yung mga tagapag sa stage. Handa na po sila. Marami pong sumimba po ngayon. Yan po, marami po sumimba. Bless your holy name.
Inaanyahan ko po tumayo, tayong lahat. Ngayon naman po ay pagkakataon naman po natin para makapaghandog sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mga kakayahan at mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kung saan alam po natin yung mga handog natin sa Panginoon ay siyang ginagamit sa struggle. Pero nakita natin kasabay ng pagdadagdag ng Panginoon ng maraming taon sa iglesia ito, iniaangat din ng Panginoon ng ating buhay. Amen? At salamat sa Diyos, karapat-dapat na siya ay bigyan ng pasasalamat at handog para po sa ating pagkakaloob. Tinatawagan po si Sister Evelyn Bautista para sa pananalangin. Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa. Inaayahan ko nga po ang bawat isa, kasi tayo. Bago po tayong dumako sa panalangin, ay samahan niyo po muna akong bumasa ng isang talata po sa ating mga Biblia na matatagpuan po sa Malakias 3:10. Yan po, ang sabi po dito, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Salamat po sa salita ng Diyos. Tayo po ay magsiyuko, hawakan po natin ang ating mga tithes and offerings. Tayo po ay dumako sa Makikinig po tayo ng salita ng Diyos at pakinggan din po natin ang tagapagsalita ng Panginoon ngayong umagang ito. Wala pong iba kundi ang ating General Superintendent, Reverend Joseph Glenn B. Masareto. Atin po palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Tayo pong natin tumayo. Buksan natin ulit ang ating Biblia. Sabay-sabay natin basahin yung ating ibigay ng Diyos na tema para sa atin sa araw na ito. Hebreo 3:15. Ano man po ang salin ng Bible natin, mapa-English man o Tagalog. Nakita na po ba ninyo? Kung nakita po ninyo, sabay-sabay nating babasahin. Hebreo 3:15. Tayo pong lahat. Ito ang sinasabi ng kasulatan. Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso tulad noong kayo'y maghimagsik sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na napakabuti, pinupuri namin kayo at pinapasalamatan, pinadakila at niluluwalhati. Hinihiling po namin na sa oras na ito, kayo po ang patuloy na kumilos at kayo po ang patuloy na gumawa.
Hinihiling po namin ang inyong mga salita ay maunawaan namin sa tulong ng inyong banal na Espiritu. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Opo na po tayo. Ito ang ating tema. Lalo na yung huling bahagi niya. Para bang sinasabing magpakabait na tayo. Kasi pagka binasa natin yung dulo, anong sabi? Huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso tulad nung kayo'y maghimagsik sa Diyos. Bagaman, hindi tayo ang unang direktang kinakausap po dito. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay hear His voice. Pakinggan ang kanyang tinig. Yan po ang ating pag-uusapan. Pakinggan ang kanyang tinig. Kanino pong tinig? Sa Panginoon. Ito pong Hebreo, ito ay isinulat para sa mga mananampalatayang Hebreo. Ano po ba yung mga mananampalatayang Hebreo? Yung mga taga-Israel po. Yun po ang kinakausap dyan. Mga mananampalatayang Israelita. Yung kasing salitang Hebreo, tawag sa kanila mga Hebrews. At ang salita nila ay Hebreo. Sila ay yung mga mananampalataya na tumanggap sa Panginoon. At ang mga mananampalatayang ito, pagka binasa po ninyo yung buong aklat ng Hebreo, ay mapapansin ninyo na ang aklat na ito ay nagbibigay sa pag narinig natin yung salitang babala, ano ba ang gustong ipaunawa niyan sa atin? Pagka binibigyan tayong babala, dalawang unang gustong ipaliwanag na sa atin. Una, para marating natin yung mabuting buhay. Pangalawa, para wag tayong mapahamak. Every time we hear warning, tinutulungan tayo niyan para hindi natin marating o maranasan yung hindi dapat natin maranasan. Nung ako'y bata pa, ewan ko ngayon, kung napag-aaralan ko sa eskwelahan, lagi nababanggit yung halimbawa tungkol dun sa ano ba yun, gamo-gamo ba yun, na magpupunta rin sa ilaw. Sabi nung nanay na, kapag pumunta rin na, mapapasok ka doon. Kaya lang, hindi nakinig, pumunta rin, nahagip, patay. Kaya, when we hear warning, it saves us from danger. And at the same time, ang warning ay nagpapaalala sa atin at nagpapaunawa sa atin para marating natin kung ano yung dapat natin marating. Kung ano yung buhay na dapat natin marating. Kaya pagka binasa natin ng Hebreo, mapapansin natin, ang kalagayan ng mga mananampalataya dyan ay mga mananampalataya nanganganib na malayo sa Diyos. Kaya kung papansin ninyo, yung pagsasalita, babala po yan eh. Pag binasa natin itong buong Hebreo, makakabasa tayo dyan ng 5 warning, 5 paalala. At ito yung isa sa mga una na binabanggit na pag narinig natin ang tinig ng banal na Espiritu, huwag nating pagmamatigasin ang ating puso. Bakit? Kasi ang gusto talaga ng Diyos ay mabuting buhay para sa atin. Sino po sa inyo ang naniniwala na nais ng Diyos na kayo maging matagumpay? Amen. Nais ng Diyos na kayo mapagpala? Narinig natin kanina doon sa video pinanood natin concerning the church history of this church. Anong narinig natin? Ang hirap ng buhay. Siguro nung panahon yun, yung mga nagsalita na mahirap utangan. Kasi pagka lumapit ka, hirap na buhay namin. Ewan ko lang ngayon. Mukhang sa itsura pa lang eh. Palapit ka pa lang eh, ito na. Alam niyo, lahat tayo nagsimula sa isang mahirap na sitwasyon. Pero totoo, pag pinakinggan natin ang tinig ng Diyos, napapabuti ang buhay. Di po ba? Napapabuti yung buhay. Ngayon, natutuwa ako na binasa kanina yung mga unang talata dun sa scripture reading, na binasa yung mga unang talata kasi yung po, bakit gano'n na lamang yung pagsabit na pakinggan ang tinig ng Banal na Espiritu at huwag maghimagsik. Kasi nung sila ay lumabas sa Ehipto sa panahon ni Moses, 40 years sila sa wilderness, at yung 40 years na yon, wala nang ginawa, generally speaking, kundi wala nang ginawa. Pag meron kang kasama sa bahay, pagdating ng Lunes hanggang Linggo, nagre-reklamo, hindi ka matutuwa eh. Bakit? Kasi hindi maganda. Yung bayan ng Panginoon, nung sila ay inilabas ng Diyos sa Ehipto, tuwang-tuwa sila. Nung nakalabas na sila sa Ehipto, meron silang mga pinagdaanan. At habang pinagdadaanan nila yung mga sitwasyon na yon,
Wala na silang ginawa kung hindi magreklamo sa Diyos, at kaya sila nagreklamo, hindi sila nagtitiwala sa Panginoon. Dalawa ang pangunahing kasalanan ng mga Israelita sa panahon ni Moses. Una, doubt and unbelief. Pag-alinlangan at di paniniwala. They do not trust the Lord. At dahil doon, sa loob ng 40 years, sabi ng Panginoon, hindi kayo makakapasok sa kapahingahan. Kaya yung lahat ng lumabas sa Ehipto sa panahon ni Moses, maliban sa lahi ni Joshua at ni Caleb, yung 20 years old and above, hindi po yan nakapasok sa lupang pangako. Kasi ang kanilang paniniwala, hindi sila kayang buhayin ng Diyos. Ang kanilang paniniwala, hindi sila makakarating sa lupang pangako. God has promised them that the Lord will bring them to a place flowing with milk and honey. Ang ibig sabihin po noon, nais din silang dali ng Panginoon sa isang lugar na masagana. Pero dahil sa kanilang pag-aalinlangan at di paniniwala, hindi sila nakarating doon. Ngayon, punta tayo sa delikado dito. Dito naman sa Bagong Tipan, sinasabi ito ng sumulat at ang pinakamalapit na posibleng sumulat ng Hebreo ay si Apostol Pablo. Sinasabi niya rito sa pamagitan ng inspirasyon ng Banal na Espiritu na huwag niyo nang ulitin yung nangyari dati. Kasi ang sabi niya, pag binasa niyo ang susunod pang kapitulo, sa 4, ang sabi, may natitira pang kapahingahan. Ano yun? Una, ano ang ipinapahiwatig doon? Merong mabuting buhay na pwede tayong maranasan sa lupang ito. At higit sa lahat, merong natitirang buhay, merong natitirang kapahingahan, yun ay sa piling ng Diyos sa langit na bayan. Kung yung mga Israelita patungo doon sa Promised Land, dito naman sinasabi, aabutin kayo ng Diyos ngayon hanggang sa marating ninyo yung buhay na walang hanggan. Lalo na ngayon, na malapit na talagang dumating ang Panginoon, kailangan talaga natin makinig sa tinig ng ating Panginoon. At mababasa rin natin yan sa Numbers chapter 14 at chapter 15 at sa iba pang mga kapitulo ng aklat ng Pentateuch sa Exodus, Leviticus at Numbers. At ganoon din sa Numbers chapter 20. Kaya, sa kabuuan, makikita natin Ama naming Diyos na napakabuti, nagpupuri kami at nagpapasalamat sapagkat napaka-concern niyo sa amin. You have done great things in the past. Tinulungan niyo kami, gumawa kayo ng mga himala sa buhay namin. Maraming salamat. At nais ninyo, Panginoon, na ito ay hindi huminto. At kung meron man na nakaranas na hindi na naranasan yung kabutihan sapagkat lumayo sa inyo, nag-backslide. Alam namin kung ano yung nangyayari, Panginoon. Hindi nagiging maganda yung buhay. Minsan nakuha nga nila yung gusto nila, pero naging miserable din yung buhay. At nauwi rin sa wala. Pero salamat, Panginoon, ngayon narito kami. For the past 37 years, you are so good. You are so faithful. Kaya tama lang na kayo aming pagtiwalaan. Tama lang, Panginoon, na kami makinig at sumunod sa inyo sapagkat ito'y sa ikabubuti at ikaliligaya ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Kaya ngayong oras nito, kami po'y nagpapasya. Mangusap po kayo sa amin. At kung merong mga bagay na nagagawa kami na hindi ayon sa kung ano yung sinabi ninyo, saliksikin po niyo yung puso namin. At tulungan niyo po kami na magawa namin kung ano yung kalooban niyo. Search our heart today, O God. Upang kung meron kami hindi nasusunod, maunawaan namin yon at masunod namin sapagkat naniniwala kami na ang tinig ninyo, ang sinasabi ninyo, yun talaga ang magdadala sa amin sa mabuti at matagumpay na buhay. Ama, pagpalain po ninyo ang iglesia nito na patuloy. At naniniwala ko na kaya nyo binigay ang tema nito sapagkat hindi nyo nais na maputol ang inyong pagpapala sa iglesia nito. Pagkos nais nyo pa na maranasan na nila yung lalong higit pa sa pamamagitan ng pakikinig na mayroong pusong suko, handang maniwala at handang sumunod sa bawat pagkakataon. Salamat po, Panginoon.
Nawa ang mga salitang ito ay tumimo sa puso ng bawat isa. Hindi lang namin narinig, kundi amin ipapabuhay. Dilin din po namin, O Diyos, ang inyong banal na Espiritu. Continue to speak to us, Lord, through your Holy Spirit. And yes, we will hear and listen and obey to your voice, to the voice of the Holy Spirit. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ang inyong biyaya at pagpapala, patuloy na sumagana, at patuloy na kaming tulungan na lumago sa pananampalataya. Yes, we believe you, Lord. Yes, we trust you. Hear your voice. Salamat po, Ama, sa inyong mga salita at ang pagpapalan ay manatili sa gawain ito mula sa kanilang pastor, sa mga pastor, magagawat, mga mananampalataya. Manatili, O Diyos, ang pagtitiwala sa inyo at patuloy na maranasan ng mabuting buhay sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Tayo po ngayon ay darako sa kalawang bahagi ng ating gawain. Ito po ay yung pagtanggap ng ating pananampalataya. Sabi po ng salita ng Diyos, sapagkat tuwing kakain niyo ang tinapay at inom ng bayan niyo yung kamatayan ng Panginoong Hesus at sa kanyang huling pagparito. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon, parang di nararapat ay nagkakasala sa katawan, dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sabi ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom ng kopa. Sapagkat sino mang kumakain at uminom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at uminom ng kakatulan laban sa kanyang sarili. Yan ang dahilan bakit mahihina at masakitin ang marami sa inyo. At may ilan ngang namatay na. Kung siyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo makatulan ng Panginoon. Ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil tinutuwid niya tayo upang hindi tayo mapasarusang kasama ng sanlibutan. Tayo po ay manalangin. Amang banal sa umaga po ito, kami po ay narito, tatanggapin namin ang simbolo ng iyong katawan at dugo. Sa umaga po ito, siyasatin niyo nga po kami kung kami karapat dapat tumanggap at kung kayo'y kinikilala namin sa aming buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Na kayo po yung Diyos na napako dyan sa krus ng Kalbaryo. Kaya sa umaga po ito, maging karapat dapat nawa po kami sa pagtanggap namin sa inyong pananampalataya. Alain niyo po ang simbolo ng iyong katawan at dugo sa pangalan ng Jesus. Sundin ang kalooban ng Panginoon upang tayo ay mapagpala ng ating Panginoon. Salamat po sa Diyos. Isa muna pong paalala bago po tayo sa ating missionary offering.
lunch ay katulad po ng i-announce po kanina, ang bawat daughter churches po ay may kanya-kanyang representative na pupunta dito po sa left side. Tama po ba? Dito po ba? Left ko. Ang mga daughter churches, kuhanin niyo po yung inyo po mga nakapak na po, magkakasama na po yun. Kung ilang po miyembro ng inyong kasama, ay yun po ang inyong makukuha. Ito po yung mga Door of Faith Church, Kiniting Gatres, Door of Faith, DFC, Kirilao, DFC Mount Matulaw, yung mga gawain po sa yung Cavite City, Manila, Balayan, tsaka po music. So dito po sa left side po. Nakakuha, left po ba? O dyan. Ano ba? Left po? Dito? O dito po. Dito, left. Right po pala, right. Dapat po pala dito ako nakahanap. Yan. Dito po nyo makukuha yung binanggit ko ulit. Dito po, Door of Faith, DFC, Kiniting Gatres, Kirilao, Mount Matulaw, Banilad, Balayan, Music, tsaka Cavite City. Dito nyo po makukuha yung nakapak na pagkain nyo po ng lunch. Dito naman po sa right side, left side ko naman po, ito po yung mga taga rito. Pipila na lang po, ano po, pipila po. Yung bawat isa na hindi po nakasama sa lugar na binanggit ko po. Yung bawat isa, ito po pipila, maging yung Philippine, Pamitinan, Cordoba, tsaka Lindang, dito niyo po kukuhanin sa left side ko po, dito po. Mamaya po iyon. Pero bago po iyon, ay tayo po ay dadako po muna sa ating pagkakaloob sa pag-mission. At nais ko po muna ipatotoo sa inyo na salamat sa Panginoon nitong nakaraang taon, katulad po ng tema ng Door of Faith, yung Go, Believe, and Experience. Naranasan din po natin kung paano tayo sinamahan ng Panginoon. Marami pong gawain ang nabuksan, katulad po ng Door of Faith Church, Kiniting Gatres, maging yung mga outreach po sa Banilad, sa Balayan, sa pamamagitan po ito sa Pangasinan, sa Indang, sa pamamagitan po ito ng crusade at mga paghayo, at mga burden sa ating mga kamag-anak, sa mga mahal sa buhay na naaabot ng salita ng Diyos. Totoo po sa Pangasinan na ilan pong mga gawain ang ating pong napupuntahan doon. Kaya nga po nagkaroon tayo ng northbound missions. Ay, pa-north tayo. Salamat sa Panginoon. May mga gawain po. Ito po yung nabubuksan yung gawain sa mga kamag-anak din po ng ating membro ng Door of Faith Church. Katulad po ng Santa Maria, Pangasinan, Asingan, Pangasinan, San Simon, Pampanga, Tarlac City. Sa Pangasinan po, meron po tayong gawain sa Sual, meron po tayong gawain sa Bugalyon. Ayan po, salamat po sa Diyos dahil pinapalawak ng Panginoon. Ito po yung dahil sa mga kamag-anak din naman po. Kung kayo po yung may kamag-anak, ipagpili po natin kung loobin ng Panginoon, mapuntahan po natin sa pamagitan ng misyon. Amen? At bago po tayo kumuha ng missionary opening, atin pong panoorin muna presentation, video presentation na ating pong misyon. Tingnan po natin. At pagpangkuha po na tayo sa panalangin po mamaya pagkatapos po ng video po na ito ni Brother Michael sa ating pananalangin sa ating missionary opening.